Matagal ko nang gustong mag-try ng new hairstyles kaso natatakot ako na baka hindi ko magustuhan o hindi bagay sa akin. Alam ko na! Magsusuot ako ng wig at ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura sa akin noon, okay? Ano sa tingin nyo? Bagay ba sa akin ang short hair? Parang ang weird pala sa pakiramdam ng maikling buhok. Wait lang, may isa pa akong wig. Ano? Ano sa tingin nyo? Bagay ba? Kaso parang sa sobrang lago ng buhok ko, hindi ko na masuot ng maayos tong sparky hat ko. Yan! So much better! Sa tingin ko, hindi muna ako magta-try ng new hairstyles. Speaking of hairstyles, alam niyo ba kung anong nangyari kay Samson nang magalaw ang kanyang buhok? Stay tuned para malaman! But before that, let us sing our Sparky song together! Kamusta, kamusta, kamusta ka na? Ako'y masayang ika'y makasama. Handa ka na bang matutulad ko? Ibukas mo na ang salita ng Diyos. Halina, halina, mag-aral tayo. Sparky, curious na akong malaman kung anong nangyari kay Samson. Kaya naman, manalangin na tayo. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Panginoon, salamat po sa magandang araw na ito. Dalangin po namin na ihanda ninyo ang aming puso at isipan sa aming pag-aaral. Tulungan niyo po kami na maintindihan ang nais niyong ituro sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Are you Sparky ready? Then, let's go! He's so great and I'm so small. Jesus holds me lest I fall. He's the ruler over all. He's so great and I'm so small. He's so strong and I'm so weak. Jesus gave me his own to seek. All of nature hears him speak. He's so strong and I'm so weak. He's my rock and I'm secure. Jesus lives, my hope is sure. He forever shall endure. He's my rock and I'm secure. He's so great and I'm so small. Jesus holds me lest I fall. He's the ruler over all. He's so great and I'm so small. It's time for our TRIVIA Trivia! Alam nyo ba na limpak-limpak na pera ang nakuha ni Delilah nang ipagkanulo niya si Samson? Ayon sa Judges 16:5, siya'y bibigyan ng 1,100 pieces of silver ng bawat isa sa mga pinuno ng Filisteo. Ayon sa Bible scholars, ang mga pinunong ito ay maaaring tumutukoy sa rulers ng 5 major Philistine cities na Gaza, Ashkelon, Ashdod, Ekron at Gath na nabanggit sa Joshua 13:3. If we do the math, 1,100 times 5
is equal to 5,500 pieces of silver. Isipin nyo, ang estimate na sweldo ng isang pangkaraniwang tao sa isang buong taon sa panahong iyon ay halos 10 pieces of silver lamang. Wow! Sa kabila na naging buhay ni Samson, siya ay nabibilang sa mga taong nakatala sa Hall of Faith sa Hebrews chapter 11, na kilala bilang koleksyon ng mga taong namumukod tangi dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. That's all for our trivia time! Gusto ko talagang nag-aaral ng memory verse kasama kayo. Una, mas lalo akong ginaganahan. At pangalawa, marami tayong natututo na isaulo ang salita ng Diyos. Isa sa mga paborito kong paraan ng pagme-memorize ng verse ay ang paggamit ng actions. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang Ephesians 6:10 gamit ng actions. Super easy lang nito, kaya make sure to watch and listen, okay? Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. O, diba? Sabi sa inyo, napakadali lang eh. Hati-hatiin natin para mas matutunan nyo. Ephesians 6:10. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, isa pa. Finally, my brethren, be strong in the Lord, be strong in the Lord, and in the power of His might. One more, and in the power of His might. Nakuha niyo na ba? Sabay-sabay nating i-recite ang ating memory verse na may kasamang action. Una, medyo mabagal lang. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ngayon naman, yung medyo mabilis. Ephesians 6:10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amazing! Sabi na nga ba't matututunan niyo ito kaagad ng walang kahirap-hirap. Kaya naman, make sure to memorize, share, and tell, okay? At iyan ang ating memory verse! May tanong ako sa inyo. Kung isang araw, mawala sa inyo ang isa sa inyong 5 pandama, ano ang handa ninyong isakripisyo? Paningin? Pandinig? Pangamoy? Panlasa? O pansalan? Ay, napakahirap sagutin, hindi ba? Ngunit, paano kung pwersahan itong kuhanin sa inyo gaya ng ginawa kay Samson? Tara at alamin natin kung ano iyon. Sa ating kwento ngayon, si Delilah ay nakipagsabuatan sa mga pinuno ng Pilisteo para alamin ang sekreto ng kalakasan ni Samson at bihagin siya. Sinabi ni Delilah kay Samson, "Sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas." Sumagot si Samson, "Kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako gaya ng karaniwang tao." Nang malaman ito ni Delilah, agad siyang nag-report sa mga pinuno ng Pilisteo at siya'y binigyan nila ng 7 sariwang yantok para igapos si Samson. Nag-aabang na rin ang ilang Pilisteo na nagtatago sa kabilang kwarto. Pagtapos ay sumigaw si Delilah, "Samson! May dumarating na mga Pilisteo!" Ngunit pinutol lamang ni Samson ang mga yantok na parang lubid na nadarang sa apoy. Dahil dito, nagalit si Delilah kay Samson at inakusahan siyang nagsisinungaling. Sinabi ni Samson,
kung igagapo siya ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina siya gaya ng karaniwang tao. Matapos itong gawin, muling sumigaw si Delilah bilang senyas sa mga Filisteo. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Muling nagreklamo si Delilah na niloloko lang siya ni Samson. Kaya naman sa pangatlong pagkakataon, nagtanong ulit siya at sinabi ni Samson na manghihina siya kapag itinali ang kanyang 7 tirintas at ipapalupot sa isang tulos. Ngunit madali lang itong nakalag ni Samson. Kaya naman sinabi ni Delilah, "Ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas?" Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis na ito. Kaya naman nagtapat na si Samson. Mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsay hindi pa nasayaran ng panggupit ang aking buhok. Kaya kapag naputol ang aking buhok, ihina ako tulad ng karaniwang tao. Kaya naman nang makatulog na si Samson sa kandungan ni Delilah, tumawag siya ng isang tao upang gupitan si Samson. Matapos ito, muling sumigaw si Delilah, "Samson, may dumating na mga Pilisteo para hulihin ka!" Pagbangon ni Samson, akala niya'y makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi niya alam na hindi na siya tinutulungan ng Panginoon. Kaya naman mabilis siyang nabihag ng mga Pilisteo. Ang mga mata ni Samson ay kanilang dinukot kaya siya nabulag. Matapos ito, dinala siya sa Gaza, ginapusan ng mga tanikalang tanso, pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Nagkaroon ng pagtitipon ang mga Filisteo bilang pagbibigay-pugay sa kanilang Diyos-Diyosan dahil sa pagkakabihag nila kay Samson. Sa kanilang pagsasaya, ipinatawag nila si Samson upang pagkatuwaan. Ngunit dahil si Samson ay bulag na, sinabi niya sa batang nag-aakay sa kanya na pahawakin siya sa haligi ng templo para makasandal siya. Halos siksikan na sa loob ng templo dahil sa sobrang dami ng tao. Naroon din ang lahat ng mga pinuno ng Pilisteo at sa bubungan naman ay may 3,000 mga lalaki at babae na nanonood, samantalang pinagkakatuwaan si Samson. Sa kalagitnaan nila, nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako. Kung maaari, ibalik niyo po ang aking lakas para makapagiganti po ako sa mga Pilisteo dahil sa pagkadukot sa aking mga mata." Gamit ang lakas na muling ibinigay sa kanya ng Diyos, hinawakan ni Samson ang mga haligi at pinabagsak ang buong templo. At doon namatay si Samson kasama ng libo-libong mga tao. Si Samson ay nagsilbi bilang hukom sa Israel sa loob ng 20 taon. Bagamat malungkot na natapos ang kwento dahil sa pagkamatay ni Samson, marami pa rin tayong mapupulot na aral mula sa kanyang buhay. Isa na ay ang mga kaloob ng Diyos, maging mga bagay man o kakayahan, dapat nating gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit sa huling yugto ng buhay ni Samson ay itinuro rin ito sa atin na kahit tayo ay nasa pinakamababa at miserableng punto ng ating buhay, magagamit pa rin tayo ng Panginoon. Tandaan, sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ang mga kabiguan natin ay maaaring maging tagumpay. Nabigo man natin siya dahil sa ating hindi magagandang desisyon, hindi niya tayo bibiguin kung tayo ay mapagkumbabang lalapit sa Kanya. Huwag kayong mawawala sa susunod na episode para sa isa na namang kapanapanabik na kaalaman.
Hello everyone! Watch closely! Walang kukurap! In 3, 2, 1! Tada! Nasimulan na namin lagyan ng barya itong Manny's Formations jar. Nakakatuwa talaga tong project natin. Sana mabilis natin tong mapuno, no? Sigurado ako mapupuno natin to, Zing. Basta maging faithful lang tayo sa sinimulan nating project. Tama ka, KD! Ikaw na munang magtago ng jar na ito, ha? Halina't simulan na rin natin ang ating tanungan. Numero 1, pasok! Ano sana ang mas mabuting nagawa ni Samson kung pinili niyang gawin ng tama? Habang iniisip nyo ang sagot dyan, tingnan naman natin ang numero 2. Paano ginamit ng Diyos si Samson para sa kanyang kalwalhatian at ikabubuti ng bayan ng Israel? Oo, medyo mahirap yan ah. Pero mamaya ko na yan sasagutin dahil ito na ang huling tanong. Paano aakma ang naging kwento ngayon sa dakilang plano ng Diyos ng kaligtasan? Talas ng isipan ay kailangan. Upang masagot ang aming mga katanungan. Kaya naman, Katie, And Zing, at your service! para sa ating tanong, Tanong! Ay, napakabigat naman ito. Alvin, ako na magbubuhat yan para sa'yo. Talaga ba? Wag na, baka naman mamaya may bayad pa yan eh. Wala no, gusto ko lang tong gawin para sa'yo. Maraming salamat Kuya M.A. Ay, napakaginhawa ngayon na wala na yung mabigat na dala ko. Alam niyo ba na maaari rin nating ihalintulad ang kabigatang ito sa kasalanan? Maraming tao ang nabibigatan hindi dahil sa pisikal na bagay na dinadala nila, kundi dahil sa bigat na dulot ng kasalanan. Mababasa natin sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat ay nakagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Ang mga bagay na ito ay tinatawag ng Biblia na kasalanan, gaya ng pagsisinungaling, pagmumura, pagsuway sa magulang at marami pang iba. Ang kasalanan ang dahilan kung bakit hindi natin maaaring makasama ang Diyos sa langit. Pasan natin ang bigat ng kaparusahan ng kasalanan. Ayon sa Romans 6:23, ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na tinutukoy dito ay ang pagkakahiwalay natin ng walang hanggan sa Diyos tungo sa impyerno. Dahil ang Diyos ay banal at matuwid na hukom, ito ang nararapat na kaparusahan para sa ating mga makasalanan. Ngunit mahal ka ng Diyos na sinabi sa 2 Peter 3:9. Hindi niya ninanais na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Dahil mahal ka ng Diyos, isinugo niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo upang maging kabayaran ng iyong mga kasalanan. Si Jesus, ang perpektong anak ng Diyos, ay kusang loob na tumungo sa krus upang mamatay at bayaran ang iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Ayon sa 1 Peter 3:18, dahil si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa kasalanan, ang matuwid para sa mga hindi matuwid upang madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, ngunit binuhay siya sa pamamagitan ng Espiritu. Ang bigat ng kaparusahan ng ating mga kasalanan ay inako na ni Jesus. Ang kaparusahan na nararapat para sa atin ay kanyang binayaran.
Katulad ng kung paanong kusang loob na kinuha ni Kuya M.A. ang bigat na pasan ko kanina, ganoon din naman na kusang loob na kinuha ni Jesus ang bigat ng kaparusahan ng ating mga kasalanan. Mababasa natin sa Isaiah 53 verses 5 and 6. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsuway, siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan. Walang sino man sa atin ang may kayang tanggalin ang bigat ng kaparusahan ng kasalanan. Kaya naman, ginawa na ni Jesus ang lahat ng kinakailangan upang tayo ay maligtas mula sa kaparusahang ito. Sinabi sa Hebrews 10:12, ngunit pagkatapos niyang maghandog ng isang hain para sa mga kasalanan, magpakailanman, siya ay umupo sa kanang dako ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus bilang iyong tanging tagapagligtas, matatanggap mo ang pangako na buhay na walang hanggan. Sa sandali na ikaw ay magtiwala sa Kanya, makakatiyak ka na makakasama mo ang Diyos sa langit magpakailanman. Ang kabigatan ng iyong mga kasalanan ay wala na dahil kinuha na ito ni Jesus. Sinabi sa Psalm 103 verse 12, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Nagtiwala ka na ba kay Jesus bilang tangi mong tagapagligtas? Kung hindi pa, bakit hindi mo gawin ngayon? Siya lamang ang makapag-aalis ng kabigatan ng iyong mga kasalanan. At yan ang mabuting balita mula sa Biblia na nais kong ibahagi sa inyo. It's craft time with Kuya M.A. Ang craft natin gawin ngayon ay tatawagin kong Samson and the Pillars. Tara na sa aking art station! Kakailanganin natin ng mga sumusunod: craft paper, masking tape, pencil, marker, gunting, toilet paper tubes, illustration board, glue gun and glue stick. Balutan ng craft paper ang board. Ito ang magsisilbing base ng ating buong craft ngayon. Gamit ang hot glue, idikit ang mga toilet paper tubes na para bang mga poste na napabaksak. Sa craft paper, i-drawing si Samson. Make sure na mayroon itong kulay ah. Dahan-dahang gupitin ang inyong drawing. Gamit pa rin ang hot glue, itayo si Samson sa gitna ng mga poste. Gumupit ng piraso ng craft paper at idikit sa ibabaw ng poste upang magmukhang bubungan. Tada! Tapos na ang ating craft na Samson and the Pillars. Naway ipaalala sa inyo ng craft na ito na hindi dapat natin pagmalaki sa Diyos ang ating kalakasan, kundi ay gamitin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Until next craft time! Parang ayoko na yatang magpagupit ng buhok. Biro lang! Nakita natin sa ating kwento na hindi naman talaga galing sa buhok ni Samson, nanggagaling ang ibang klaseng lakas niya. Kung hindi, ito ay nanggagaling sa Panginoon lamang. Marami mang nangyari sa buhay ni Samson, ginamit pa rin siya ng Panginoon upang matalo ang mga Filisteo. Kaya naman, ine-encourage ko kayo na gawin ang Sparky Challenge ko para sa inyo. Sa isang papel isulat ninyo,
sa paanong simpleng paraan nyo maaaring gamitin ang lakas na ibinigay ng Diyos sa inyo. Idikit ito sa salamin at tuwing magsusuklay kayo, alalahanin ang mga natutunan mula sa kwento. Tayo'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Close your eyes, bow your head, and let's pray. Makapangyarihang Diyos, salamat po sa paalala mula sa kwento ni Samson. Tulungan niyo po kami na lagi itong maalala at sumunod sa inyo. Dalangin po namin na gabayan niyo kami sa mga araw na parating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, it's time for our Sparky closing song. Paalam, paalam, tayo'y patapos na. Ako'y natutuwang ika'y nakasama. Laging tandaan, lahat ng natutunan, salita ng Diyos ay huwag kalilimutan. Kaibigan, kaibigan, hanggang sa muli. Thank you for joining this week's episode of Living God's Story. See you next week. Bye!